Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Nagagalak po kami na makasama muli kayo sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong pong ito, sabay-sabay tayong magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo nagsasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo nagsasamba. O Diyos, purihin ka, hilakap talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sipit-sigara na kasiya ang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, hinahanap ng puso ko, kaligayahang di kayang bumili. Sa'yo ko nang nalaman, ako'y malagala. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay kinakontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sigat-sigarin lang masila ang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sigat-sigarin lang masila ang tunay na nadarama ko. Ang aking gusto hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sigana at umaabaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mahigit pa pagkat higit sapat na. Higit sapat na. Ito ba ang aking gusto, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya may sigana at umaabaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mahigit pa pagkat higit sapat na. Higit sapat na. Wala nang mahigit pa pagkat higit sapat na. Higit sapat na. Wala nang mahigit pa pagkat higit sapat na. Higit sapat na. At higit pa. Oh, oh, oh. Patuloy po tayo sa pag-awit ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa pangalan mo may kalakasan, sa pangalan mo may kaligayahan, sa pangalan mo may pag-asa, sa pangalan mo may kagalingan, at sa pangalan mo, Panginoon, ay may katagumpayan.
at palaging pag-ibig mo'y sapat nung ikaw ay dumating. Lumiwanag ang dilim, iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Sa simula ika'y naging tapat.
welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Pagpalain po kayong lahat na inaabot ng tinig na ito at inaabot ng gawaing ito. Sabay-sabay tayong mag-grow sa ating Panginoon. I-enjoy natin ang mga salita ng Diyos, ang ating mga pagpupuri at panambahan sa ating Panginoon. Hayaan nating madakila ang Diyos sa ating mga buhay, pati na rin sa ating mga handog na ipinagkakalob sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ni Lord. Mahalaga po yung aking topic ngayong araw na ito, especially sa mga magulang na narito. I want to address this topic sa inyo pong mga magulang, mga nanay at mga tatay. Dahil meron tayong importanteng misyon na dapat gawin sa buhay. My topic today is entitled, The Best Investment You Can Give to Your Children. The best investment you can give to your children. Today, I want to talk about something very close to our hearts. And that is our children. Ang mga taong malapit sa puso natin, yung ating mga anak. Alam niyo po, bilang mga magulang, lahat tayo gusto nating ibigay ang best para sa kanila. Marami sa atin, nagpapakahirap, nagsasakripisyo, nag-overtime, nagtitiis, nagpupursige para lang makapag-ipon at makapagbigay ng magandang buhay at kinabukasan sa ating mga anak. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang best investment na pwede nating ibigay sa kanila? Is it money? Is it a good education? Is it a house, a car, or something else? Today, I want to share with you this truth. Nais kong ibahagi sa inyo itong katotohanan ito. That the best investment you can give to your children is not material, it's spiritual. Hindi lang pera, hindi lang edukasyon, kundi pananampalataya, tamang asal, pagmamahal at relasyon sa Diyos. It is wrong kung grabe yung intense mong mag-provide for their education, grabe yung intense mong mag-prepare ng kanilang pagkain, ng kanilang almusal, ng kanilang hapunan. Grabe yung intensity mo na sila'y paglingkuran, arugain, asikasuhin, pag-aralin. Pero hindi ka ganoon ka-intense.
Hindi ka ganoon kaseryoso pagdating sa kanilang espiritualidad. Ayaw mong magkulang sila sa ibang bagay, pero dinideprive natin sila sa pangangailangang espiritual. Todo asikaso ka sa allowance, todo asikaso ka sa baon at pangtuisyon, todo asikaso ka na huwag silang magutom at may maayos silang kinakain, maayos sa tinutulugan, maayos sa pananamit, ngunit ang kanilang espiritualidad ay wala sa ayos, walang laman, empty and starving. Anong kwenta na napagtapos mo sa kolehiyo ang anak mo, pero ang layo-layo ng kalooban sa Diyos? Nasaan ang tagumpay doon? Anong kwenta na ang lulusog nga ng pisikal na pangangatawan, pero payat naman ang relasyon at espiritual na buhay? May sasakyan nga, pero walang pagpapahalaga sa mga bagay patungkol sa Diyos, patungkol sa espiritual. May ipon, pero wala yung Panginoon. Natutugunan mo nga ang kanilang pinansyal at material na pangangailangan. Ngunit ang ligasiya ng pagmamahal, pananampalataya at pagkilala sa Diyos ay hindi mo na ipapasa sa kanila. Walang saysay. Sabi ng Biblia, what profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang lahat ng yaman ng sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mga magulang, mga tatay, mga nanay na narito, the best investment is the legacy of faith na maitransfer natin sa kanila. Earthly investments will fade. Magpakatotoo tayo, mga kapatid. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary, naglalaho. Sabi ng Mateo 6:19 hanggang 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven. Magandang mag-ipon, magandang magtrabaho para sa magandang future ng anak mo. Pero kung puro physical o material investments lang ang ibibigay natin, we are missing the point. Ang bahay pwedeng masira, ang pera pwedeng maubos, ang negosyo pwedeng bumagsak, pero ang values at faith na itinuturo mo sa anak mo hindi mawawala. Wala nang titibay pang pundasyon, kundi ang pundasyon ng pagmamahal at pananalig sa Diyos na naitanim mo sa mga anak mo, sa pamilya mo. Teach them to love and fear the Lord. Turuan natin ang ating mga anak na magmahal at matakot at kumilala sa Diyos. In Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Walang mas mahalaga sa buhay ng anak mo, kundi ang makilala nila ang Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. This is the kind of inheritance that cannot be stolen, cannot be broken, and will last even beyond this life. Kaya habang bata pa sila, teach them to pray habang malambot pa ang puso nila. Teach them the Bible habang malapit pa sila sa iyo. Bring them to the church. Let them see you reading the Bible. Let them see you diligent in bringing them to the church. Let them hear you say, anak, magtiwala ka sa Diyos.
kahit mahirap. Kung may pamamana ka, ipamana mo muna ang pag-ibig sa Diyos bago ang kayamanan ng mundo. Model a life worth imitating. Model a life worth imitating. Mga magulang, mga tatay, mga nanay, you are the first Bible your children will ever read. Mga magulang, tatay, nanay, ikaw ang unang Biblia na babasahin ng mga anak mo. Sabi nga, children are great imitators. So give them something great to imitate. Magtanong ka sa sarili mo, pag nakita ng anak ko ang buhay ko, makikita ba nila si Kristo? Pag narinig nila akong magsalita, may respeto ba ako? May pasensya ba ako? May pagmamahal ba ako? Ang mga anak natin, hindi lang nakikinig sa ating sinasabi, mas tinitingnan nila ang ating pamumuhay. Kung gusto mong lumaki silang may takot sa Diyos, ikaw muna ang unang matakot sa Diyos. Kung gusto mong lumaki silang walang bisyo, ikaw muna ang maunang magputol ng bisyo mo. Kung gusto mo silang makitang nagmamahal sa Diyos, magulang, mauna kang magmahal sa Panginoong Diyos. Mauna kang magmahal at maglingkod sa Panginoon. Give them your time and your heart. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, hindi lang pera ang kailangan ng anak mo. Ikaw mismo. Maraming magulang akala nila sapat na yung iPad, sapat na yung cellphone, bagong damit, o tuition fee. Pero ang hinahanap ng bata ay presence. Hindi lang presence, kundi presence. Sa dami ng distractions ngayon, social media, trabaho, negosyo, minsan nakalilimutan nating yakapin, kausapin, pakinggan, at ipanalangin ang ating mga anak. Kaya nga hinihikayat ko kayong lahat, let us establish our family altar. Establish your family altar. Establish your family devotion, family prayer. Yung ating family connect. Na meron kayong time sa family, sa isa't isa, na nagkikintuhan at pinag-uusapan nyo ang Panginoon. Pinag-uusapan nyo ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Give time for your children, for your family. Kung gusto mong maging matagumpay sila, invest your time, love, and wisdom. Sabayan mo sila. Hindi lang sa gastos. Panghuli, kapatid, legacy of faith over luxury. Yan ang aking pinagdidiinan. The legacy of faith over luxury. At the end of your life, hindi sasabihin ng anak mo, ang galing ni Papa, may 5 bahay siya. Si Mama, puro branded ang gamit. Si Mama, Lazada Queen. Si Papa, Shopee King. Ang gaganda ng mga ino-order ng mga gamit. Mga kaibigan, mga kapatid, ang hinahanap ng puso ng anak mo ay ito. Si Papa, tinuruan akong manalangin. Si Mama, kahit mahirap, laging lang titiwala sa Diyos. Yung pamilya ko, hindi man kami perpekto, pero mahal namin si Jesus. Yun ang tunay na legacy. Yun ang investment na walang recession, walang inflation, walang expiration. Sa aking pagtatapos, mga magulang, tandaan natin ito. Education is good. Money is helpful. Opportunities are wonderful.
But the best investment you can give your children is to lead them to the faith of Jesus. Ito ang aking hamon sa inyo po, mga tatay, mga nanay. Demand submission when it comes to loving and serving the Lord. Habang ang mga anak mo ay nasa poder niyo pa, habang nasa poder mo pa ang anak mo, bakit di mo sila kausapin? At sabihin sa kanila, mga anak, sinisikap kong mapag-aral kayo. Nagpupursige kami ng tatay nyo bilang magulang nyo na may taguyod kayo, mapakain kayo ng tama sa oras, matugunan ang inyong mga pangangailangan. Ngunit pagdating sa espiritualidad, ayokong kulilat kayo at taken for granted lang ang Panginoon sa inyo. Anong silbi ng tagumpay kung malayong kalooban at pagmamahal sa Diyos? Demand submission. Sabihin niyo mga anak, kung nagsisimba ako, sumabay kayo. Kung naglilingkod ako, ganun din ang gawin ninyo, maglingkod din kayo. Sama-sama tayo, walang nagpapaiwan sa bahay, walang nagpapahuli. No one will be left behind. No one will be left alone. All together we serve the Lord. Let us raise God-fearing, Christ-loving, humble, kind, and courageous children. Children who will not just succeed in life, but will shine in the light of God's glory. At sa dulo ng lahat ng ito, makikita mo na every prayer, every hug, every story, every sacrifice, lahat worth it. Mga kapatid, huwag nating palagpasin ang pagkakataon. Habang kapiling pa natin ang ating mga anak, ubugin na natin sa pagmamahal sa Diyos, pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you for the gift of children. Help us to be wise stewards of their hearts. Teach us to invest not just in their future, but in their eternity. May we lead them to you, and may our homes be filled with your love, peace, and truth. In Jesus' name, Amen. Mga magulang, gawin natin ang ating misyon. At kayo namang mga anak, maging masunurin kayo. Sabay-sabay tayong maglingkod at magmahal kay Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!